Magandang araw Pilipinas, magandang araw Soc Sargent, and welcome sa isa na naman pong episode ng ating programang Performing and Informing at PIA 12 Infoline na hatid po sa inyo ng Philippine Information Agency Region 12 at ng Information Coordinating Network of Soc Sargent o ICON SOCS. Sa ngalan po ng aming Regional Head, Brian E. Abquilan, and of course ng aking partner sa technical na si Oliver Ross Rivera. Ako po si Aida de la Cruz Agad at samahan ninyo kaming alamin ang mga latest development programs, projects, and activities po ng ating pamahalaan. Mapapakinggan po tayo sa ating mga partner radio stations and mapapanood din po ito sa Facebook, sa YouTube, and Spotify. And today, pag-uusapan po natin ang mga mahahalagang programa po ng Cooperative Development Authority o itong tinatawag na CDA. And bagong agency na guest natin ito for how many years. Ngayon napaunlakan po ng ating mga bisita po mula po sa CDA Region 12 ang ating imbitasyon na magiging guest dito po sa ating programang Performing and Informing at PIA 12 Infoline. And before we proceed, nais muna nating batiin itong ating mga guest mula po sa Cooperative Development Authority. And led by Ma'am Ruth Nabor Alendahaw. Siya po ang Senior Cooperative Development Specialist, Chief Cooperative Research Information Section. And we have also Ma'am Emilia M. Bayer, ang Senior Cooperative Development Specialist din po ng CDA 12. Siya po ang Chief ng Registration Section ng nasabi pong opisina. Ma'am, mga beautiful natin ang mga bisita this episode. Bumati naman po muna kayo ma'am sa ating mga listeners and viewers. Magandang araw po sa lahat. At magandang araw po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa araw na ito. And maraming salamat ma'am at napaunlakan po ninyo ang aming imbitasyon na pag-usapan po itong kung ano po ang inyong tanggapan and anong mga services po ang pwede nating maibigay sa ating mga residente po dito po sa bahagi ng Region 12. And of course, tayo rin po ay maririnig all over the world kasi nasa YouTube po tayo and Spotify. And Ma'am Alendahaw and Ma'am Bayer, pag-usapan muna natin kung anong mga mandato ng inyong tanggapan po. Ang Cooperative Development Authority po or CDA, ito pong yan po ang yan po ang tawag sa amin, CDA. At we are covering po sa Region 12, Soc Sargent. Ang mandate po ng CDA ay kami po ay nagre-register po ng kami po ang registering agency ng mga cooperatives in the Philippines. At the same time, kami po ang isa po sa function ng CDA ay ang registration and regulation. At isa po sa function namin ay ang developmental and quasi-judicial function. Okay. Yan po ang mandate po ng CDA. Si Ma'am Emilia, meron kayong idadagdag ma'am? Opo, being the chief of the registration section, the primary function ng CDA po is to register all types of cooperatives, including the amendments to the Articles of Cooperation and Bylaws, divisions, mergers, and consolidations. The CDA also authorizes the establishment of branches and satellite offices of cooperatives and issues certificate of recognition to organize laboratory cooperatives. Yun po ang one of the regulatory functions ng CDA. Ang isa po doon is, the other one is the supervision and examination section wherein cooperatives are required to submit annual reports to CDA within 120 days after the close of the fiscal year. So,
cooperatives are required to submit annual reports, audited financial statements, and such reports in compliance with Republic Act 9520 and RA number 10744 in such forms as may be prescribed by the authority. Yes, ma'am. Si ma'am, yes ma'am, Ma'am Bing. Yes, yun po ang registration and regulation section. But before I will move on to the other function of CDA, ma'am, gusto ko pong i-share sa inyo ang Republic Act ay yung batas na nag-create din po ng CDA at at the same time yung batas din po na pinapapatupad po ng CDA for the cooperatives in the Philippines. Ito po ang RA Republic Act 9520. Kung tawagin ang title po nito ay the Philippine Cooperative Code of 2008. But before this code nga na enacted po, actually this is an amendment to the original na law which is RA 6938 or the Philippine Cooperative Code. Yun po ang original. So na-amend po ito into RA 9520. So yan na po ang pinapatupad ng CDA ng mga batas tungkol sa kooperatiba. And also I'd like to share also ang aming pong tanggapan was originally na-create in year 1990 ang pag-establish ng CDAs, RA 6939 po ito. So twin law po ito dati in 1990. This was signed into law by the then President Corazon Aquino. So time po ito ni President Corazon Aquino. Bata pa pala itong CDA, ma'am. Actually, ma'am, ika-33rd year na po namin ngayon. Medyo bata pa po. Mas bata po sa amin. Oo. So, ito pong 6939, yung nag-create ng CDA, at the same time yung CDA, yung Cooperative Code of the Philippines, ay twin law po ito, no? Okay. Na sign into law actually on my birthday. Very Memorable. very memorable kasi March 10, 1990. Okay. In 2019 po, nagkaroon ng amendment. That's why naging RA 11364. So ang batas po na ito ay nag-strengthen po, no? Strengthening and reorganizing the CDA. So bakit po na-strengthen? Kasi po nadagdagan ang aming function. Ang naidagdag po yung quasi-judicial function. But we cannot tackle this function kasi wala po kami sa position, hindi po kami mga legal officer. Actually, 4 po sana kami dito kasama ninyo ngayon para po ma-discuss namin lahat, pero unfortunately meron silang next time. Yes, Opo. ma'am. So, we will just focus on si Ma'am Jing on registration. Ako naman po on the developmental function, kasi part of the developmental function ay yung about training, about yun po ang mga function natin, yung about giving incentives to cooperatives. So yun po ang isa sa mga developmental function ng CDA, no? We provide technical assistance to cooperatives, lalo na sa micro and small cooperatives na wala pa po silang enough fund to finance their mga training requirements. Kasi po, gusto ko lang i-share sa ating mga viewers at listeners na meron po tayong tinatawag na mandatory training requirement for all officers of the cooperative. Bago sila makapag-register sa CDA, ma'am. Yung existing co-ops na po. Okay. Pero kung sabihin natin yung bago po mag-co-op, bago po ma-organize ang co-op, meron po tayong required, mandatory din po na pre-registration seminar. Ma'am, can you tell our viewers kung anong mga requirements para sila makapa-register sa inyong office po? Yes, ma'am. First step is para makapag-register tayo, kasasabi lang ni Ma'am Ruth na kailangan ang pre-registration seminar. So, yun talaga ang pinakauna. Kaya kailangang ang CDA Region 12, meron tayong regular schedule for pre-registration seminar, and that is every third Thursday of the month.
So, kailangan lang para, kasi Zoom yan, no? Hindi yan face-to-face. So, kahit sino sa Region 12, pwedeng kung gustong matuto what is cooperative, you can write a letter request to join a pre-registration seminar addressed to r12 at cda.gov.ph so that you will be sent a link, no, para sa Zoom sa PRS. So yun ang pinakaunang step talaga. So pag hindi nakapag PRS, no, minsan may mga co-ops kasi na isasama nila yung ibang member na hindi pa naka-PRS. So, bawal talaga yun. Kasi, i-compare namin yung attendance ninyo sa PRS at saka doon sa online registration ninyo. So, after nakapag-PRS na, together with that PRS certificate, kailangan ninyo ng kumuha ng surety bond ng ating mga accountable officers kasi ang co-op naman is business. So, may humahawak ng pera. May pera talaga sa cooperative kasi business nga. So, how could you start a business kung wala tayong puhunan? So, from that, our accountable officers are the chairperson, treasurer, and manager. No? Okay. So, yun po ang kukunan natin ng surety bond. So, PRS certificate, surety bond, at saka for other types of cooperatives like transport, kung gusto natin ang type is transport cooperative, kailangan muna nating mag-undergo ng CETUS, Cooperative Education on Transport Operations Seminar. Okay. So requirement yan sa mga transport co-op, bago tayo mag-register, dapat may CETUS, no? So kabisado na yan ng mga transport sector dahil sa modernization. For other types of cooperatives, like for example, sa mga agrarian reform beneficiaries cooperatives, mag-register tayo, excuse me, maka-register tayo ng mga agrarian reform beneficiaries, kailangan natin ng endorsement, no? Nang galing ng DAR po. Kasi i-certify ni DAR na yung mga co-op members doon po ay talagang totoong agrarian reform beneficiaries. How about kung hindi siya sa agrarian reform naman po? Ibang, halimbawa, people's organization. Pag farmers like that or institutional na mga types ng cooperatives, other than PRS and surety bond, yun na lang man po ang additional na requirement na i-upload sa system. So, sa mga special type of cooperatives lang po may additional requirements. Like, for example, housing cooperative. So, kailangan ng NHA-approved pre-feasibility study nung kanilang housing project po. So, other than that, na special type, yung small-scale mining na type ng cooperative, meron din, kailangan din ng endorsement from Geosciences Bureau na minors talaga yung members. So, yun po. No? Ay, gusto ko lang Yes, ma'am, share go. sa, baka nakaligtaan siguro, na dapat ang application for registration this time, no? Kasi sumabay na sa uso ang CDA, online na po. Okay. Oo. Yung na-mention ni Ma'am Jing na mga documents lang po yon na i-upload after na ma-fill up yung mga documents like bylaws, articles of cooperation, and simplified economic survey, which is available na po doon na sa system. Ang system po na ginagamit ngayon ng CDA is e-COOPRIS, no? Electronic Cooperative Registration Information System, no? So makikita yan po sa www.cda.gov.ph. Sa online services nito na ang tawag is cooperative registration. Ituturo po yan step by step pag nasa mag-PRS na po yung cooperative po. May mga specific numbers ba talaga? Kung ilang mga members ang dapat magpa-member sa isang cooperative bago ma-register sa CDA? Opo, no? Ang batas po nagsasabi na dapat may minimum tayo na 15 members, pwede na po tayo mag-register. Pero sa totoong buhay, kung nag-co-op na tayo po, ang 15 ay kulang po. Kasi more than 20 po yung officers ng cooperative, mandatory officers. So, sa officers pa lang, more than 20 na, so kulang po talaga yung 15. Ang requirement for capitalization is only 15,000 pesos. No? Okay. So, hindi po mahal magpa-register sa CDA kasi mura lang po yung registration fee, Magkano no? po yung register? Ang registration fee po natin is
1/10 of 1% of the paid up capital or 500 pesos whichever is higher. 15,000. Ito yung No, opo, kung kwentahin, pero dapat ang minimum is 500 pesos. So, whichever is higher po. So, 1/10 of 1% Or of the paid up capital or 500 pesos, whichever is higher. okay. Opo. So yun po ang registration fee. Pero kasama diyan may other fees pa kasi, no? May legal research fee na 1% of the registration fee or 10 pesos whichever is higher also. So 10 pesos, so 510 na 'yon. Kasi kailangan nating bayaran din yung name reservation kasi ina-apply na ngayon sa system na dapat one co-op, one name. So, wala dapat magkapareha sa whole Philippines ng pangalan na co-op. So, ang name reservation is 100 pesos and then outright, merong certificate of compliance ang cooperative upon registration. So, that is 100 pesos also. So, all in all, ang babayaran ng co-op sa CDA is only 710 pesos po. Mama, sa mga grupo po, yung mga nag-start pa lang po mag-form ng cooperative, ano-anong mga assistance yung pwede ninyong maibigay? Like, kung paano sila mag-organize, how to start their group, and kung sinong lalapitan po sa inyong agency po? Sa mga organizations na interested mag-cooperative po, meron po tayong mga field CDS every provinces, no? In Sarangani province, ang field CDS po natin dyan ay si Miss Sam Monte Alto. Ang office niya po every Monday nasa Alabel siya, sa office ng Department of Agriculture, no? Sa Mao yata. Ay Provincial Agriculturist Office. Nandun si Miss Sam, siya ang pupuntahan ninyo. Pwede rin kayong mag-message sa Facebook, sa CDA Regional Office 12 na Facebook page. Pwede rin kayong mag-email sa r12@cda.gov.ph. Sa North Cotabato naman, meron tayong dalawang field CDSs in the person of Miss Maria Elisa P. Ondoy, covering the areas of District 1 and half of District 3. And for District 2 and half of the District 3 is Miss Florencia G. Rojas. Ang office po nila ay nasa ground floor po ng CHRLDC building, CDA Regional Office na nasa Aposandawa Homes Phase 3, Kidapawan City. Dito po sa South Cotabato. Sa South Cotabato po, ang mutya ng tinalak namin ay si Miss Jean Folieros. No, siya po ang nag-iisang CDS na na-assign sa South Cotabato. Okay. And meron po tayo din isa sa General Santos City. Kasi sa Jensan, itinilaga ang isang field CDS kasi within Region 12, Jensan po ang may pinakamaraming operating cooperatives in the person of Jomar Baybayon. Ang office po namin is nasa Kadulasan Street, or Crisologo. Crisologo Street na siya ngayon kasi bago lang na binago yung mga names ng streets ng Jensan. Nasa ano po siya? Essence Building sa second floor. Nandun po si Mr. JB. Kada Monday nyo lang po puntahan yung aming mga field CDS kasi Monday lang sila required talaga na mag-report sa office. From Tuesdays to Fridays on field po yung ating mga field CDS. So, you can visit their office on Mondays para makuha nyo yung mga cellphone numbers nila para kung wala man sila sa office, makontak pa din yung ating mga personnel sa CDA sa field. SK. Sa Sultan Kudarat po pala meron nakalimutan, no? Meron pa tayong isang field CDS na nasa Sultan Kudarat. Ang office niya ay nasa Smith Building po, in the person of Miss Marlene Santillan. Yan po ang aming mga field CDS po. Ma'am, meron bang incentive ang isang grupo na member ng na-registered yung cooperative nila sa CDA? Incentive in terms of Services. technical assistance lang po talaga ang ibigay ni CDA kasi wala po tayong financial assistance, no? Okay. Other government agencies na may financial assistance is nasa DA, depende po kasi sa type din ng cooperative. Referral lang po. Opo. Yes, ma'am.
if I may add, no, ang sa tanong ni Ma'am Aida, yung mga incentives, the first incentive po, once you are registered as a cooperative, is the tax exemption. Okay. Tax exemption ng operation or transaction ng kooperatiba. So let me emphasize po, yung transaction lang ng kooperatiba, With the members. the members are not tax exempted, no? Ang kanilang income, pero ang transaction po, ang business transaction ng kooperatiba, yun po ang tax exempted. So yun po ang pinaka-benefit, pinaka-privilege ng isang kooperatiba. That's why marami pong naiengganyo na mag-co-op. Minsan nga, parang nagiging the bad side of this ay parang nagiging tax shield kung minsan ang co-op. So, yun po ang we are trying our best na hindi po yan mangyayari, no? Kasi nga kung isa nga po yan sa yung mga incentive na gustong i-take advantage ng ibang mga grupo na hindi maganda ang gusto nila intention as a cooperative. But if you are a legitimate na gusto mo talagang makatulong, kasi ang kooperatiba, ma'am, is a self-help organization. Okay. So once you have a common need at titingnan nyo kung ano yung pangangailangan ng mga membro ninyo at gusto ninyo tulungan inyong sarili, yun po ang konsepto po ng kooperatiba. So that's why, kaya nga siguro nabigyan tayo ng incentive ng government ng tax exemption dahil po we are trying to help ourselves and trying to help the community and try to help each one, no, sa loob ng kooperatiba. And so, sa tanong niyo, ma'am, kung ano bang as the registering agency, as a regulatory agency, ang amin pong maibibigay po na incentive sa mga kooperatiba, aside sa tax exemption, we can give them tax exemption po once they are registered with CDA. Yung po mga technical assistance na naibigay namin, isa din po yun sa mga nabanggit po ninyo, yung sinasabi ninyong referral. Kasi alam ninyo, ma'am, na ang government is supporting the creation and the organization of cooperatives, no, in any level. So kahit saang agency natin malalaman natin na ang priority nila na mabigyan ng mga benefits, mga financial assistance, mga grant ay cooperatives talaga, no? Gusto ko nga emphasize ngayon, one of our partners ngayon ay ang PCA. Okay, Philippine Coconut Authority. I know you heard of the program ng government na yung CFIDP, yung the Coco Levy Fund, ma'am. Okay. No? Sa ngayon, implemented na po yon, and one of the agencies na mandated to provide mga assistance to the cocoa farmers ay ang CDA po. Okay. Sa ngayon, ay last year may nabigyan kami na financial assistance ng mga cocoa farmers, cooperative, existing co-ops na. Nabigyan namin sila kasi nabigyan kami ng budget para maka-extend ng financial assistance sa kanila. So yung mga compliant co-ops, nabigyan po sila. Okay. Last year, 25 po ng mga cocoa farmers in the whole region in Region 12, yun po ang na-extend na nabigyan po sila ng maximum of 250,000. So, aside this year, ang aming pong programa, under this program, itong CFIDP, Okay. ay mga capability building. So lahat po ng mga co-ops ngayon ay bibigyan po namin ng mga trainings on on value chain, of course in partnership with other agencies may expertise po sa training na yon. Okay. Or skills trainings, paano ma-develop ang kanilang produkto, mga product development. Yun po ang aming yun po ang programa ngayon under the CFIDP. So aside from the ma'am, PCA or the partnership with PCA, meron din po kami mga existing na partnership para po sa ikakabuti po ng mga cooperative sector natin, kagaya sa PhilMec.
Oo, yun sa under DA, meron pong ACPC na programa ang DA na ang recipient po ay ang priority po ay ang mga kooperatiba. So yun po ang mga incentives na makukuha nila. One of the ano lang, no, among others po, yun po ang mga incentives na makukuha nila once they register and they operate as a cooperative, talaga na legitimate po. Yan po. Mabalik tayo doon, no? After nung online registration kanina na-mention nyo, gaano naman po katagal bago ma-process itong registration ng ating mga cooperatives? Opo, no? Ang registration, madali na naman sana kung ang pag-submit ng registration document, yung online application nila, is tama yung mga sinasagot, no? And kasi nung nilaunch yung e-coopris naman, nung sinubukan ko siyang i-encode, 2 hours matatapos ka agad yung steps 1 to 10 ng online registration. Ang magtagal lang minsan, no? Pabalik-balik, tapos ang tagal nilang sagutin yung mga findings. No? There are other cooperatives na walang initiative na magtanong sa field CDS or sa personnel ng CDA. Tapos mag-assume lang 30 days na lang, kung di mo patawagan, hindi pa i-comply yung mga findings, no? So, ang Citizens Charter naman talaga natin for registration of cooperatives is 6 days and 4 hours lang po talaga yan, sana, no? Pero sa bulk ng registration din, dapat intindihin din ng mga applying cooperatives na sa limited personnel natin, no, sa government, no, doon talaga kasi first come, first serve tayo kung sino yung nauna, so yun ang una nating i-evaluate. Pero hindi po talaga masyado nagtatagal, no? Yun po. Ang law, ma'am, states that we are given 60 days to act on the application. Yeah. Okay. Pero yung sabi ni ma'am na sa Citizens Charter na ilan yun? 6 days and 4 hours. Kung complete po ang Oo. mga requirement, Opo, tapos tama. oo, yung mga guidelines ay nasunod, madali lang po talaga. Ilang araw lang po. Pwede na. And syempre, yung mga signatory po din ng mga natin sa opisina, isa din po yun sa mga challenge kasi alam niyo, sa aming pong opisina, medyo po konti lang po kami. Parang kayo din. Parang medyo mahirapan tayo na nandun sila lahat sa isang araw sa opisina namin. Mama, as of today, or yung pinaka-latest na data po ninyo, mga ilang cooperatives na po ang na-register dito sa Region 12 po? Meron na tayong 1,560 plus. No, hindi lang muna i-exact kasi magre-report pa tayo sa ongoing pa yung iba. So, meron tayong 1,500 plus na cooperatives sa buong Region 12. Itong mga cooperatives na ito, ma'am, though they have to report to your office regarding the status ng kanilang operations? Opo, ma'am. Required talaga ang mga cooperatives. Sabi ko nga kanina, mandated sila na after or within 120 days after the close of the calendar year, kailangan po sila mag-submit ng annual reports, no? So, ang annual reports doon, ang sinasabi is yung cooperative annual progress report na attachment doon, kailangan talaga ang audited financial statement duly audited by a certified or accredited external auditor po. No? So, hindi na yung kayo-kayo lang mag-audit. Kailangan talagang ipa-audit sa CPA na accredited ni CDA po. So, deadline yan, kung idiretsuhin na natin, every last working day of April po yung submission ng report. May bayad po yun, ma'am. 100 pesos po yung bayad ng Certificate of Compliance. Yun po kasi ang i-issue natin every year sa mga cooperatives para malaman na operating po yung co-op, no? So, COC, Certificate of Compliance. For those cooperatives na hindi magsasubmit ng report on time, may penalty po, no? Okay. Kaya ini-encourage natin na mga cooperative, February pa lang, March pa lang, mag-online na ng reports kasi online na din yung
report submission po, no? Para hindi kayo maka-incur ng 100 pesos penalty per day of delay. Malaki po yun, no? Yes. Pag hindi natin atupagin yung mga compliances ni co-ops. Mama, halimbawa po yung isang dati ng grupo, isang organization, nagpa-register na siya sa SEC and then gusto niya pa rin magpa-register sa CDA. Maari po ba yun? Yes po, ma'am. Kasi iba naman yung juridical personality nila pag cooperative. Kasi nandun na yung pangalan na cooperative po. Yung sa SEC naman is association pa yon, no? Usually, sa mga association kasi, non-profit, non-stock man yan sila. So, pag mag-register sila ng cooperative, ibig sabihin, may business. So, magnegosyo talaga sa co-op. Kaya, need na may paid up capital. So, pag may mga applications kasi, minsan, excited sila na mag-register upon validation, kasi may validation po kinakandak. Upon validation, find out na hindi pa nakabayad ng membership fee at saka paid up capital yung co-op. Kaya dinidefer yung application. Saka pa i-approve pag ang lahat ng members ay nakabayad na ng membership fee nila at saka nung required minimum paid up capital po. Yun po, ma'am. Ma'am, advice niyo po sa mga nais mag-register sa mga grupo po or mga organization na nais mag-register sa inyong ahensya and sa mga existing organizations o mga cooperatives na nag-lapse po yung mga kanilang mga registration. Yung mga sa mga registered co-ops naman po, ang CDE kasi ngayon, ang strict na po yung implementation ng mandatory trainings ng mga officers ng cooperative. So, kasi nung March, kakatatapos lang ng mga General Assembly ng mga cooperatives, yung mga officers ninyo na na-elect na hindi pa nakapag-mandatory training, as early as possible, ipa-attend nyo na ng mandatory trainings, no? Kasi hindi kayo ma-issuehan ng Certificate of Compliance, even isa lang sa inyong officers na hindi makapag-mandatory trainings. I-follow nyo po yung CDA Regional Office 12 na Facebook page namin kasi meron kaming regular schedule na pinopost ng ating mga mandatory trainings po. Ma'am? Aside from that, ma'am, ang na-mention mo kasi, nasabi na yung medyo ang status ng kooperatiba nila ay non-compliant na sila. So, ang advice natin sa kanila, kung hindi pa talaga, kasi kung non-compliant ka na, ma'am, 2 years after, 2 years non-compliant ka na, bali within 2 years, hindi ka nakasabit ng report or non-operation. So, that's one of the ground na ma-cancel or ma-dissolve ang co-op ninyo. But hindi naman automatic yung dissolution kasi very lenient ang CDA. So we are reaching out sa mga co-ops, no? So kung halimbawa, that's one of the mga result ng visitation ng mga field officers namin, ma'am. Every once a year kasi, we are mandated to visit the cooperative and check if they are still operating in accordance with their bylaws or in accordance with the law. So, kung makita ng aming field CDS na meron silang violation, so we are giving them mga yung inspection report at nakalagay doon kung anong mga violation nila. So once na parang anong term na yun, habitual ba yun? Willful violation. Term, mga legal term. Ang term na ginagamit namin dyan, ma'am, is willful violation kasi na-inform na sila that you have not complied with this at ginagawa pa rin nila within 2 years. So i-shokos namin sila. Hindi naman kami basta-basta mag-dissolve sa kanila. So once na-shokos sila, they are asked to report kung magbigay ng kanilang reason why hindi namin sila i-dissolve. So, may process po yon. So, yun, mabigyan pa sila ng panahon. Ang iba lang kasi na co-op, ma'am, siguro wala talaga silang operation. Baka nag-register lang talaga sila kasi may hinihintay silang
mga grasya na once na baka hindi nila nakuha, so wala na din ako or nakuha na nila o pinakati-hati. Kung minsan ganun ang mga nangyayari, ma'am. Once we visited them, ay, no, wala na, sir, kasi naghati-hati na kami. Pero hindi naman yun maganda sana, ma'am, no? Kaya, ayon ang mga instances o mga situation bakit hindi nagpo-prosper ang kooperatiba. Pero gusto talaga namin na ano sila, kung they still have the willingness to revive o to wag lang po nilang paabuti na ma-dissolve or maano na sila, cancel na sila. We are still trying to provide them technical assistance kung gusto talaga nilang bumangon as a cooperative. Kasi yun po ang mandate ng CDA, no, para organization and promotion of the creation of mga cooperatives, at binibigyan namin sila ng chance na pa rin, no, mag-operate pa rin para matulungan ang kapwa, matulungan ang sarili nila at mga kapwa na kasama nila sa isang lugar, isang association. So ganun, kung may mga intention sila ganun, ma'am, I'd like to inform the public, no, na ang aming opisina po, ang regional office namin ay nandun po sa Kidapawan. Hindi pa po kami nakatlipat dito sa sa regional center kasi may problema po kami sa building and sa lot. Hopefully mga after I retire saka pa siguro dito. So, yun. Nandun pa po kami sa Kidapawan City, Apo Sandawa Homes, Phase 3 po ang aming office. Yung stretch na yan, marami pong mga government offices. At kung anumang mga problema po ninyo, anong mga concerns niyo sa co-op ninyo at gusto ninyong ma-assist ng CDA, kung hindi sabi nga kanina, meron kaming mga field CDS, no? One in General Santos City, one in Alabel, one dito po sa ating office sa Coronadal City. Hindi ko alam kung anong address, kaya bago kaming lumipat, ma'am. Tapos, isa sa Takurong and sa North Cotabato, kasabay, isang building lang kami sa region. Puntahan po ninyo, yun na nga, ibalik ko, every Monday po, siguradong nandyan po sila, except kung may mga transaction talaga na kailangan na hindi sila mag-report ng Monday. At doon po sa Kidapawan, ang regional office po namin. You can visit us, we are very happy po kung mag-visit kayo doon, or you can check ayun na nga po, ang online, ang social media accounts po namin, po, FB page pa lang po, and our email. No, meron po kami, ang FB page po namin is CDA Kidapawan Regional Office 12, sa Facebook kami, and then ang aming email ad yun, R12. Ang R is small letter po, and ang 12 is yung digit na 1 and 2 at cda.gov.ph. At meron po kaming www.cda.gov.ph po ang aming website. Okay. We are requesting you to visit our website po para meron naman po kaming mga bisita doon. And you can check out sa mga memorandum circulars, mga updates po about the cooperative development and cooperative sector po in the Philippines and of course in Soxargen in particular. So, yun po. Ma'am, ang sarap pa sana ng usapan natin, but we are nearing, sabi nga nila, oras de peligro, ang dali lang na oras. But before we end, ma'am, siguro ang final words niyo po. Kaya nga, ma'am, final words niyo po sa ating mga listeners and viewers. Okay, so, before ko i-address ang ating mga listeners, I'd like to take this opportunity to thank the Philippine Information Agency in behalf of our regional OIC, Officer in Charge ng CDA po, in the person of Madam Juriski Mangelen, for giving us this opportunity na makashare naman, ma'am. Alam niyo, ma'am, tagal na po talaga ito naming wish na makapunta dito, pero ngayon lang talaga namin na bigyan ng nagkalakas loob na mag-ask ng time slot sa inyo. So, we are very thankful po. So, sa ating po mga kasama dyan sa cooperative sector, in Soxargen, and in the world daw, sabi ni ma'am kasi naka-YouTube tayo. Wow. Parang na-amaze ako na makita pala kami sa hi sa aking ate sa Australia. Ay, shout out. Di ba? Shout out agad. Shout out. Samahan niyo po sa CDA. And of course, our mga kasama namin sa CDA, sa Region 12,
sa regional office, lahat po kayo, hindi ko na isa-isahin, baka magsobra tayo ng time. And of course, mga field CDS and the cooperative sector po. Thank you. Actually, ma'am, ihirit ko lang, ma'am, ha, nung July 1, we celebrated the International Day of Cooperatives. Oo, so yun, nagkaroon ng mga activities ang lahat ng mga cooperative to support the SDG, ma'am, no, sa Sustainable Development Goals of na ating sa buong mundo. So may mga about environment na mga activities, meron ding knowledge sharing, meron ding mga activities na para sa an environment na conduct that day, no, in observance of the International Day of Cooperatives. So, salamat po sa lahat ng nag-join last Saturday, and meron pa pong mga activities after para ngayon and the whole week this week in celebration of that day. Thank you po. Final words. Okay po, maraming salamat PIA for having us. Ang sarap pa sanang makipagkwentuhan sa inyo po. Akala namin nakakatakot, kasi first time po namin nakipagbalik-taktakan po, no? So, shout out po sa aming OIC Director, Ma'am Juriski Mangilan, nasa Leyte po sila ngayon for the CPAPC. No? At saka sa mga staff ng CDA Regional Office 12 and all cooperatives in Region 12. Hello po everyone. Thank you for listening. Okay, maraming salamat po sa ating guest today. Si Ma'am Ruth Alandahaw, ang Senior Cooperative Development Specialist, and si Ma'am Emilia Bayer, Senior Cooperative Development Specialist din po ng Cooperative Development Authority dito po sa ating rehiyon. And thank you very much po, ma'am. And sa ngalan po na aming Regional Head, Brian Iabgilan, and of course na aking partner dito sa technical na si Oliver Ross Rivera, isa na naman pong edisyon ng aming programang Performing and Informing at PIA 12 Infoline ang aming hatid sa inyo ngayong linggo. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na linggo po. Muli po, ako po si Aida de la Cruz Agad. Magandang araw, Soc Sergeant.